natin. Magandang araw sa iyo! Ngayon, tatalakayin natin ang isang medyo komplikadong legal na laban. Halos 2 dekada itong tumakbo, grabe. Oo nga, matagal talaga. Tungkol ito sa development sana ng Poro Point Special Economic and Freeport Zone, yung PPSEFZ sa La Union. Tama. At ang basehan natin dito yung mismong pinagsama-samang desisyon ng Korte Suprema. Okay, ang misyon natin na yun, himayin natin yung mga issue, paano ba ito umakyat sa mga korte, at ano yung mga legal na prinsipyong ginamit para malutas ito. Sige, simulan natin. Sige, Nagsimula ang lahat, di ba, sa isang kasunduan. Sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, nandyan yung BCDA, Basis Conversion and Development Authority, at yung PPMC, Poro Point Management Corporation. at saka isang pribadong kumpanya, yung Bulk Handlers Inc., BHI, at yung joint venture nila yung PPIC, Puro Point Industrial Corporation. Yun. Ngayon, ang malaking tanong dito, paano ba talaga nalutas ng Korte Suprema yung mga gusot legal, procedural na umabot ng halos 20 taon? At ano ang sinasabi nito tungkol sa, kumbaga, pagpapatupad ng kontrata ng gobyerno, pati na rin sa sistema ng hustisya natin? Oo, yun yung mahalaga. Okay, bigyan muna natin ng background yung mga nakikinig sa'yo. Yung BCDA, binuo yan sa ilalim ng Batas RA 7227 para i-develop yung mga dating base militar ng US. Kasama na nga dyan yung Poro Point sa La Union, naging Special Economic and Freeport Zone, PPSEFZ, noong 1993. Tapos, 1998, nag-imbita na yung BCDA at yung subsidiary nila noon, yung JPDC, John Hay Poro Point Development Corporation, na mga proposals. Para sa development, at dito nga pumasok yung BHI, Bulk Handlers Inc. Sila yung nanalo sa bidding. Nagkaroon sila ng tinatawag na Pre-Incorporation Agreement, September 1999 yon, sa pagitan ng BCDA, JPDC at BHI. At ang naging bunga niyan, binuo yung Poro Point Industrial Corporation o PPIC. Ito yung joint venture company na magde-develop at mag-ooperate. Saan ba dapat mag-operate itong PPIC? Dun sa ilang bahagi ng Poro Point. Partikular, yung seaport at industrial areas. Malaki yun, mga 80 hektarya, huminit ko mo lang. Okay. So, may mga napagkasunduan sila. Ano yung mga pinaka-importante doon? Dalawa yung naging crucial. Una, yung BHI, nangako sila ng minimum annual revenue sa BCDA-JPDC. Garantisadong kita, kumbaga. Nagsimula sa 50 million pesos kada taon, tapos tataas pa. Malaki yun na. Malaki. Pangalawa, obligasyon naman ng BCDA at JPDC na ipa-lease o ipagamit sa PPIC yung 80 hektaryang yon para magamit nila for 25 years tapos pwedeng i-renew pa. Sila dapat ang mamahala dun. Malinaw. Pero lumipas yung ilang taon. 2002, may pagbabago, di ba? Oo, yung pamamahala mismo ng PPSEZ, inilipat mula BCDA papunta sa Poro Point Management Corporation, PPMC. Isa ring korporasyon ng gobyerno. At dito na yata nagsimula yung gushot. Dito na nga, kasi 2006, parang sinisingil na ng BHI sa BCDA yung buong 80 hektarya. I-turn over na raw. Pero anong nangyari? Kasabay nito, lumabas yung mga alegasyon na may depekto daw yung bidding process noon kung saan nanalo ang BHI. Okay. So, kinwestiyon yung pagkapili sa kanila. Oo, dahil diyan, yung PPMC, naglabas sila ng board resolution. Ang recommendation, ipawalang bisa yung buong pre-incorporation agreement. Null and void daw from the start. Walang bisa mula simula. Grabe! Tapos yung lupa, naibigay ba? Hindi. Yun nga yung isa pang malaking problema. Hindi na ibigay ng BCDA at PPMC yung buong 80 hektarya. Ang naibigay lang, based sa record, nasa 15.3 hectares lang. Sa seaport area pa lang yun. So, kulang na kulang. Kulang na kulang. Malayo sa 80 hectares na napagkasunduan. At dahil dyan, ano ang naging reaksyon ng BHI at PPIC? Dahil hindi nga naibigay yung lupa na para sa kanila ay breach of contract na yun, malaking paglabag, tumigil na rin sila sa pagbabayad ng buong guaranteed annual revenue. Pero may binayaran pa rin. Meron pa rin noong 2006, pero hindi na yung buong amount na napagkasunduan.
Kasi nga, hindi rin buo yung natanggap nilang lupa. Dito na talaga sila nagkasuhan. Okay. So, saan sila nagsampa ng kaso? Mayo noong 2006, nagsampa yung BHI at PPIC sa Regional Trial Court, RTC, ng La Union. Ang kaso nila, declaratory relief. Ano ang ibig sabihin nun? Declaratory relief? Bale, hinihiling nila sa korte na i-declare o ipahayag na valid pa rin, may bisa pa rin yung kasunduan nila at kasama na doon, utusan yung BCDA at PPMC na tuparin yung obligasyon nila, yung ibigay yung lupa. Para malinaw kung ano ba talaga ang status ng kontrata nila. Oo, at saka humingi rin sila ng proteksyon laban dun sa resolution ng PPMC na nagpapawalang bisa sa kontrata. Gusto nilang pigilan yun. Okay, dito na nagsimula yung mahabang proseso sa korte. Ano yung mga importanteng nangyari sa level ng RTC? Maraming nangyari dyan. Isa na yung final ng BHP-SIC na Motion to Deposit Lease Rentals. Yung bayarin nila, gusto nilang sa korte na lang ibigay muna. Oo, para ipakita sigurong handa silang magbayad pero dahil may dispute, sa korte muna. Kaso, tinanggihan yan ng RTC nung una. Tinanggihan. Bakit daw? Hindi masyadong nadetalya sa decision yung exact reason ng RTC noon, pero tinanggihan. So, inakyat yan ng BHPC sa Court of Appeals, yung CA. Gumamit sila ng certiorari. Yung special remedy kapag may grave abuse of discretion daw. Tama, yun. Samantala, yung kaso mismo sa RTC, nagpatuloy. At ang ginawa ng RTC, nag-issue ito ng summary judgment. Ito na naman, summary judgment. Paano ulit yun? Ito yung paghatol ng korte na hindi na kailangan ng full trial, yung may mga testigo pa. Ginagawa lang to kapag base sa mga papeles, pleadings, affidavits na nasubmit na, malinaw na wala namang major factual issue na pinagtatalunan. So, puro legal interpretation na lang ang labanan. Oo, parang ganon. Sa kasong ito, tiningnan ng RTC yung mga position papers, yung mga ebidensyang sinubmit ng BCDA-PMC at BHI-PPIC. At nagdesisyon sila base doon. Okay. Ano ngayon ang naging hatol ng RTC? December 2009 yun, di ba? Oo, sabi ng RTC, valid pa rin yung pre-incorporation agreement. Hindi siya null and void. So kinatigan yung BHIPP sa puntong yon? Kinitigan sa validity, pero dahil nga hindi na ibigay ng BCDA at PPMC yung buong 80 hektarya, binago ng korte yung ilang terms ng kontrata. Binago? Paano? Idineklara ng RTC na yung karapatan at obligasyon ng PPIPC limitado na lang doon sa 15.3 hectares na naibigay kasi yun lang yung hawak nila Makes sense. Tapos yung bayarin. Dahil lumiit yung area, binawasan din ng RTC yung dapat bayarang guaranteed minimum annual revenue. Ginawa na lang katumbas nung value para sa 15.3 hectares. May specific computation pa nga sila doon. So parang naging patas yung korte. Dahil partial lang yung na-deliver, partial lang din yung bayad at obligasyon. Ganun na nga, pwede mong tawaging partial recession yan o kaya modification ng contract based on equity or fairness. May isa pang mahalagang sinabi ang RTC. Ano yun? Sinabi ng RTC na yung BCDA at PPMC ay estopped na. Naka-estoppel na sila. Estoppel. Ano lito? Yung hindi ka na pwedeng kumontra. Oo, hindi mo na pwedeng i-deny or questionin yung validity ng kontrata kung nakinabang ka na dati dyan. Kasi tumanggap naman ng bayad ang BCD at PMPC mula sa BHIPC for several years bago pumutok yung gulo So hindi pwedeng after ilang taon mong tinanggap yung bayad, bigla mong sasabihin, ay walang bisa pala tong kontrata natin. Eksakto. Yang ang prinsipyong estoppel. Hindi na sila pwedeng magsabi na void from the start yung agreement. Okay, malinaw na yung desisyon ng RTC. Siyempre, hindi dyan natapos. Umakyat sa Court of Appeal, CA, yung BCD at PMPC, tama? Umakyat nga. At dito sa CA, medyo nagka-split yung mga kaso. Dalawang magkaibang ruling ang lumabas. Sige, isa-isahin natin. Yung una, ano yun? Yung una, tungkol doon sa motion to deposit na tinanggihan ng RTC nung una. Naalala mo yun? Oo, yung cert sorario na final ng BHIPC? Yun. Dito, binaliktad ng CA yung ruling ng RTC. Sabi ng CA, tama lang napayagan yung BHI na ideposito yung mga bayarin. Pero hindi consignation yun, ha?
Anong pinagkaiba? Ang consignation, ginagawa mo para ma-extinguish o matapos na yung obligation mong magbayad. Kasi ayaw tanggapin nung pinagkakautangan mo, for example. Itong escrow na pinayagan ng CA, parang safekeeping lang. Ilalagay yung pera sa isang account na kontrolado ng korte o ng third party para lang masigurong may pondo habang nililitis pa yung kaso. Hindi pa yun bayad mismo sa utang. Okay, so pinayagan ng CA yung escrow. Ano yung pangalawang kaso sa CA? Ito yung mas mabigat. Ito yung apela na mismo ng BCDA at PMPC laban sa summary judgment ng RTC. Yung desisyon na nagsabing valid yung kontrata pero binago yung terms. Anong naging desisyon ng CA dito? Dito naging very technical. Dinismiss o ibinasura ng CA yung mga apela ng BCDA at PMPC. Ibinasura. Hindi dahil sa merito. Hindi. Dahil daw nahuli sila sa pag-file ng tamang apela. Procedural ground. Time barred, kumbaga. Teka. Paanong nahuli? May deadline ba? Meron. At dito pumapasok yung tinatawag na Interim Rules of Procedure for Intra-Corporate Controversies. Sabi ng CA, applicable daw yung rules na yun dito. Intra-corporate. Akala ko BCDA-PMC versus BHI-PIC. Mukhang na-classify siya under that noon. At sa ilalim ng interim rules na yon, may mga motion na prohibited pleading pagkatapos lumabas yung desisyon ng RTC. Bawal i-file. At kasama dun yung Yung motion for reconsideration, MR, yung karaniwang ginagawa para hilingin sa korte na i-reconsider yung decision. Bawal daw yon sa ilalim ng rules na yon para sa ganitong kaso. talaga, bawal ang MR. Ano epekto nun kung final pa rin nila? Yung nga ang problema. Dahil prohibited pleading siya, hindi nito pinahinto yung pagtakbo ng 15-day period para umapela sa CA. May 15 days lang pala sila? Oo, mula pagkatanggap ng RTC decision, 15 days para mag-file ng tamang apela sa CA na dapat ay petition for review under Rule 43. Pero ang ginawa ng BCDA-PMC, nag-file muna sila ng bawal na MR sa RTC. Tapos nung na-deny yung MR nila? Nung na-deny, saka pa lang sila pumunta sa CA via petition for review. Kaso, lagpas na yung 15 days, lampas na sa deadline. Kaya pala. Kaya sabi ng CA, sorry, huli na kayo. Naging final and executory na yung decision ng RTC. Hindi na namin pwedeng busisin yung merito niyan. Grabe. So, dahil lang sa maling step sa procedure, hindi na napag-usapan yung arguments nila kung tama ba yung RTC o mali. Yun mismo ang nangyari. At ito yung pinagtibay ng Korte Suprema. Sinabi ng SC, the right to appeal is not a natural right nor a part of due process. It is merely a statutory privilege. Kailangan sundin mo yung rules strictly. Ang higpit pala. Oo. Dahil hindi nasunod ng BCDA-PMC yung tamang procedure at timeline, sarado na yung usapan tungkol sa kung valid ba talaga yung kontrata o kung tama bang binago ng RTC yung terms. Nanaig yung immutability of final judgments. Pag pinal na, pinal na. Wow! Ang laking epekto ng procedural error. Pero may iba pa bang issue na napag-usapan sa Korte Suprema kahit na procedural yung main reason? Yung arbitration, for example? Oo, tinalakay pa rin nila yan kasi argumento pa rin ng BCDA-PMC yun eh. Sabi nila, wala dapat jurisdiction yung RTC in the first place. Dapat daw, nag-arbitration muna. Kasi may arbitration clause sa kontrata nila. Meron na, Section 4.03 pa nga ata yun. Usually mandatory yan shall be referred to arbitration. Pero ang sabi ng SC, Ano sabi nila? nawala na raw ng bisa yung arbitration clause na yon dahil sa ginawa mismo ng PPPC. Yung pag-issue nila ng resolution. Oo, yung pag-issue nila ng resolution na nagsasabing null and void yung buong kontrata. Ang tawag doon, repudiation of the contract. Itinakwil nila yung kontrata. So, dahil itinakwil nila, hindi na sila pwedeng mag-insist na gamitin yung arbitration clause nun. Parang ganun ang logic. Sabi ng SC, dahil ni-repudiate na ng PPPC yung kontrata, hindi na nila mapipilit yung BHIPC na idaan pa sa arbitration na parte rin naman ng kontratang itinakwil nila. Option na ng BHIPC na dumiretso sa korte para ipagtanggol yung kontrata. May binanggit pa ngang kaso, Gonzales versus Climax Mining. Interesting. So, parang sila pa yung nag-trigger na sa korte mapunta yung kaso. Mukhang ganun nga ang naging interpretation ng Korte Suprema. Isa pa,
Yung issue ng summary judgment, inulit lang ng SC yung sinabi ng CA na tama lang yon. Kasi wala namang major factual dispute. Oo, ang mga key facts na 15.3 hectares lang ang naibigay na may resolution ng PPMAC, tanggap naman. Ang labanan na lang, ano ang legal effect nito? Kaya pwede ang summary judgment. Paano naman yung due process? Nasagot din ba yon? Nasagot din. Sinabi ng SC, ang due process, ang core niyan, ay opportunity to be heard. Nabigyan naman daw ang BCDAS APMSC ng pagkakataon. Nakapag-submit sila ng pleadings, ng memoranda sa RTC. Hindi naman daw ibig sabihin ng due process laging kailangan ng full-blown trial. Okay. So, kung ibubuod natin lahat ng ito, ano ang final verdict ng Korte Suprema? Bali, pinagsama-sama nila yung 4 na petitions na may kinalaman dito at ang final ruling denied lahat ng petitions ng BCDA at PPMC, affirmed yung mga desisyon ng Court of Appeals. Ibig sabihin, in effect, yung desisyon ng RTC noong 2009 pa, yun ang nananatiling may bisa. Oo, yun ang kinahitnan. Hindi dahil binalikan ng SC yung merito, kundi dahil sa procedural lapses nung umapela ang BCDA-PPMC. So, valid ang kontrata pero modified, 15.3 hectares lang, at reduced yung bayarin. At valid din yung pagpayag ng CA sa escrow. Ano ngayon yung mas malawak na implikasyon nito? Ano ang matututunan natin? Grabe yung realization dito na isang kasong ganito kahaba, ganito kakomplikado, halos 2 dekada. Pero ang naging final na resolution nakasandal ng husto sa technicalities ng procedure. O nga hindi sa mismong sustansya ng kontrata. Exactly. Pinapakita nito kung gaano ka-critical yung pagsunod sa rules of court. Tamang remedy, tamang panahon. Lalo na sa mga kaso involving government contracts, malalaking pera, isang mali lang sa procedure, pwedeng yun na yung maging katapusan ng kaso mo, kahit gaano pa kaganda yung argumento mo sa merito. Nakakalungkot din isipin, pero yun ang batas. At dito na nga papasok yung iiwan namin tanong sa iyo. Ito yung critical na tanong. Ano kaya yun? Sa tingin mo ba, sapat o makatarungan ba yung naging remedy dito na ang basehan ng final decision ay procedural technicality? Pinagtibay nito yung desisyon ng RTC na binago yung kontrata Fair ba yun? At kasunod niyan, ano yung mas malawak na aral? Lalo na sa pag-aayos ng mga away sa kontrata ng gobyerno at private sector. Kasi grabe, 20 taon bago nagkaresolusyon. Ano ang sinasabi nito sa sistema natin? Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Ano ang tumatak sa'yo dito sa usapan natin? May iba ka bang anggulo na nakikita? Pakishare mo naman sa amin. At para lang ma-recap natin yung mga legal doctrines na nabanggit. Immutability of final judgments, yung pagiging pinal ng hatol. Right to appeal as a statutory privilege, kailangan sundin ng rules. Prohibited pleadings at epekto nito sa appeal period. Estoppel. Yung pagkakaiba ng escrow sa consignation. Tama. Tapos yung epekto ng repudiation sa arbitration clause at yung power ng court for partial rescission based on equity. Kasama na rin yung aggrieved party concept sa Rule 65 certiorari. Maraming salamat sa paglilinaw. Ang ating pinag-usapan ngayon ay base sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas, 3rd Division, sa GR Nos 188034, 188077 at yung mga kasunod pa, Poro Point Management Corporation versus Bulk Handlers Inc. et al. Na lumabas noong April 7, 2025. Yun. At para sa mas marami pang ganitong paghimay sa mga importanteng kaso at isyong legal, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod!